Alam nyo na Nedises, napakilig natin mga Pinoy sa underbone. Let's say for example, Suzuki Raider 150. Kaya lang medyo may kamahalan din ito. Kaya ang tanong nila, paano naman kaya kung may murang option? Ito na nga, bagong labas ngayon ang bagong Rusi Flame 150. Silipin natin yung kanyang specs and features ngayong araw. Tara! Pero pag nakita nyo siya sa personal Nedises, meron siyang kanyang character. Sarili niya na design talaga itong part na to. Dito pa lang sa mukha niya, kita natin may pagkapahaba, may pagka V-shape naman yung bandang itaas. Same shape lang din yung kanyang parking light sa loob. Meron din siya parang eyeline dito na napakaganda and split LED rin po yung kanyang ilaw. So hindi gaano nakakasilaw sa mga nakakasalubong natin. For the front face, meron lang tayo dito minimal decals. Sa kabila din, meron decals. Meron naman tayong black trims dito sa may pinaka-uluhang bahagi niya. So para siyang may corona, di ba? Dito sa part na to. So yellow yung body color na nire-review natin ngayon, pero meron pa siya isang kulay doon na naka-display which is yung black. Sa fender naman meron lang tayo ditong Rusi sticker and also some decals din going dito sa magkabilang side niya. May parang patilya din siya dito na part. Dito yung body color and then black trims na dito sa parang patilya. And all the way here yung kanyang pinaka-fender para hindi matalsikan yung ating makina doon. Sa pinaka-suspension naman niya, meron din tayo ditong sticker na Rusi. Napakalaki din po ng kanyang disc brake and 2-pot caliper po para sa kanyang braking system. Meron din tayo ditong telescopic fork. Isa pa sa malulupit lagi sa Rusi, kung makikita nyo, two-tone yung kanilang mugs. Tapos yung mugs niya, textured na silver. Extended siya all the way here sa pinaka-dulong trim ng inyong pinaka-wheels. Tubeless tires na rin po tayo, of course. And then, meron tayong Chaoyang na tatak para sa kanyang wheels. And meron tong size na 70 by 90 by 17 sa unahan. Ang nipis lang ng gulong niya, no? So, napakaganda po nito pagdating sa mga arangkada. Seat height naman niya, Nedises, is 770mm. Kaya makikita nyo, abot na abot lang ng mga short riders kagaya ko. My height is just around 5'3 to 5'4 pero hindi naman ako hirap sa kanya. Hindi rin ganun kasubsob yung kanyang seating position. May pagka-upright pa rin ako dito. Pero kung gusto mong yumuko, pwede din namang yumuko. And ang maganda sa kanya, Nedises, sa pag-review ko nito, nakakapako na agad yung clutch. Napakalambot po ng clutch niya. So that's also a commendable thing, lalo na kayo na matraffic. Medyo masakit sa daliri at sa palad kapag matigas yung clutch, diba? So napakalaki pa po ng space ko para sa aking angkas. And para sa mga tall riders naman, siguro uunahan pa sila dito. Yan. Napakalaki din po ng kanyang space. Comfortable din. So, sigurado, fun i-drive ang isang to. When it comes naman sa looks ng kanyang side profile niya, super sharp looking din niya. Kung makikita nyo, napakanipis ng motorsiklo. Pero, dito sa bahaging ito, nagmukha siyang maskulado. So, meron siyang mga pointy edges dito, kagaya nito. Naka-pointy siya dyan. And then, yung pinaka-cowling niya dito sa ilalim, pointy rin. Meron siyang protector para hindi sumagad agad dito sa may panting elbow ninyo. Yung mga talsik-talsik na bato or bumps sa kalsada. We also have here 5-speed transmission. Ito yung kanyang pinaka-gearing. Tapos rubber material naman yung tapakan ng driver. Body color tayo dito with some decals ongoing here. Hindi naman ganun ka-OA yung decals niya. And naka-indicate na rin po dito na FI na po ang motorsiklo na ito. So pagdating dito sa body color dito, nagkaroon naman ng black fairings na nakapagpa-add sa premium looks ng motorsiklo na ito. Sa kabilang banda, kahit na rubber material itong pinakatapakan na driver, meron naman tayo ditong alloy material para sa angkas. Meron siya para mga spikes para hindi madulas yung angkas ninyo just in case na maulan or maputik yung kanilang mga sapatos. And then for this one naman, sa may bandang papuwetan na niya, makikita nyo, super pointy niya, ayun, no, patulis na ganun. Tapos nakasulat lang is Flame 150i. Body color ulit, tas may konting minimum decals lang. So parang nag-blend yung kulay niya na smooth transition, naging itim, papunta dun sa part na yon. Tapos may mga stripes lang tayo dito, and then may mga dotted designs naman na decals dito sa may bandang likod. May cover din tayong kalahati para sa kanyang chain. Yung kanyang kadena is dito natin makikita. And of course, sa likuran, meron tayong size ng gulong na 110 by 70 by 17. Tubeless na rin po yan, of course. Dito mo rin makikita yung pinakasusian niya para sa iyong seat. And nakasulat din dito, EFI Technology. Isa pa sa may pagmamalaki niya, Nedises, kung makikita nyo, napakaganda rin ang kanyang meter panel. Fully digital na rin po siya. At napakaganda rin ang kulay niya. So isa yun sa mga edges niya na magugustuhan nyo. Ayos na rin kasi sumasabay na sa mga modern motorcycles nowadays na naka-digital meter panel. Of course, disusi pa rin po siya. May lock din po, key shutter. Naked din po yung kanyang pinaka-handlebar. Maikli lang siya. And syempre, yung mga legendary na nuts and bolts natin dito na mahilig nating palitan sa aftermarket. Kagaya na sinabi ko, Nedises, dito nga sa likurang bahagi niya is napakatulis na nung kanyang design. Very neat. Nagustuhan ko yung pinaka-taillight niya. Pag nakita nyo sa personal, no, appealing din siya. And also, yung turn signals naman niya, makikita nyo is LED na nasa magkabilang gilid. Pangamba lang natin dito sa mga ganito, di ba? May chance pa rin talaga mabali, pero aesthetic-wise, napaka-forma naman po. And then may reflector din tayo dito para mas visible sa gabi.
katabi. Tapos, meron din tayong plate light para sa ating plaka. Siyempre, yung plaka niyan, legendary, Rusi. Sabot-sabot lang. Tapos, sa dulo naman ng kanyang pinaka-fender, meron lang decals dito. Yan, parang caution. Yung fender naman niya, manipis lang. Medyo may pagkamaikli lang. And wala rin siyang built-in na tire hugger. Ingat-ingat na lang din sa mga talsik-talsik. Just in case lang na medyo maulan. Maganda sa kanya netizens, yung kanyang stock is merong kickstart. Ayan. Usually kasi di ba mga motor nowadays wala nang kickstart. This one may kickstart pa siya na black din yung trim. So seamless lang siya. Di mo siya gaano mapapansin dyan. Pati yung kanyang pinaka parang handcrafted materials. Napakaganda rin. Parang gunpowder metallic naman yung paint job niya. And stainless naman po tayo para sa ating tambucho. I think this one is anti-heat na. So hindi na rin yan gaano mag-iinit kahit na hanapan ng iba ng heat guard. Safe na rin po yan. Mahilig ako sa ganito eh. Nauso kasi dati yung ganyan. Yung stainless lang lagi yung tambucho. Pero sa elbow niya, meron tayong paint job, of course, na black. So, para iwas na rin sa kalakalawang. Sa pabalas na natuwa ko sa kanya, netizens, na napakalupit na meron siyang power outlet na dito. So, syempre, pagpalagay na lang kayo ng mga cellphone holder para makapag-charge kayo ng phone while driving or kung lobat na kayo, may option. For the buttons naman, netizens, meron tayo ditong para sa switch. Matitipid yan sa baterya. Pero, gaya na sinabi ko, di ba, dapat always on sa LTO, ang ilaw. Meron din tayo dito high beam, low beam. Galing oh, dipindot. Then turn signals, left, right, patay. Tapos busina. Sa kanang bahagi naman yan, netizens, wala tayong makikitang gaanong buttons, kundi yung kanyang pinaka-electric start. May push start na, may kick start pa. For the handle grips naman, nakakatuwa yung dulo niya kasi may mga balancer din tayo dito na glossy trims. Pero on the regular side naman, or could be better, yung kanyang pinaka-handle grip. Yung brake levers naman niya, tsaka yung clutch lever niya is parang merong talagang ukit para sa aking mga daliri. And malambot naman. So, that's also commendable. Sa part naman na to, netizens, may black trims din tayo dito. May design siya, hindi lang siya basta matte material dyan. Tapos may vents din tayo, of course, para mas makasingaw yung ating makina. Speaking of makina, netizens, meron tayo ditong 4-stroke air-cooled 149cc engine EFI with single cylinder. We can expect around 7.8 kilowatts at 7,000 RPM na maximum power, and then maximum torque naman na 11.5 Newton meter at 5,500 RPM. Bore and stroke, 57.3 by 57.8 millimeters. When it comes naman sa seat, netizens, makikita nyo napakaganda ng kanyang pagkakamold dito sa driver, kaya masa-separate talaga yung driving experience and convenience ng pinaka-nagmamaneho sa angkas. May kanipisan lang ng konti yung sa angkas, pero makapal naman at malambot, kaya makukomportablehan na rin sila. For me, okay na rin to yung mga stock na upuan para komportable tayo. Kapag pinapa-flat seat kasi natin, medyo masakit sa puwet, pero maporma naman. May R din dito na logo, pati dito sa gilid may Rusi logo. Yung grab bar naman niya is naka-black paint job tayo dito, tapos may Rusi na naka-engrave din. And of course, sususihan mo siya sa gilid and then magbubukas na siya. Dito naman, wala ka naman talaga masyado mailalagay, no? Hindi ka maglagay dito ng isang balot. Yan. Tapos dito sa kabila, cheese stick. Wala masyado. So, palagay na lang kayo ng top box kung gusto nyo ng madaming storage. For the fuel tank capacity naman, meron tayo ditong 5.5 liters of fuel tank capacity. Ay, Itali, ang galing ha. Hindi mo ito mawawala. And for the exact fuel economy, syempre, hindi pa natin maibibigay kasi hindi pa natin test drive. Bago-bago pa lang din kasi ang motor na to. Pero kung gusto nyo ng test drive, comment nyo lang sa ibaba. Ang kanya namang weight is 118 kilograms, netizens. Ayan, no? Napaka-dali lang naman niyang i-maneuver. Ayan, gusto mo magmaneobra. Napakadali lang, and syempre, mababa din ang seat height. Gusto good sa ating mga Pilipino. So, ang kanya SRP, netizens, is 67,000 pesos. Ganun lang siya kamura. Kaya sabi ko sa inyo, kung mahilig kayo sa underbone, gusto nyo budget friendly lang, pero napaka-presentable na ng looks, pati na rin ng performance is quite decent. Ito yung isa sa may re-recommend ko. Kung gusto nyo naman mag-installment, mag-down payment ka lang ng 7K, and then magmamonthly ka for 3 years ng 2,985 pesos. Ganun siya kamura. Kayo, netizens, anong masasabi nyo dito sa bagong Rusi Flame 150i? Comment nyo naman sa ibaba. Nagustuhan nyo ba siya? Anong mga iba pang motor ng Rusi ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.